Welcome to another episode of Happy Pets, Happy Parents. Ngayong umaga, nandito po tayo sa Kayden Pet Care Veterinary Clinic at kasama po natin si Doc Michelle. Magandang umaga po, Doc Michelle. Good morning po, Miss Abby, and hello po. Doc, ang magandang topic na pag-uusapan natin ngayon, ito ay ang tinatawag na canine demodicosis. Doc, ano po ba itong canine demodicosis? Ngayon po, ang canine demodicosis po ay pinaka-common po siya na skin condition ng ating mga fur babies, which is nang nagkukos po ay si Demodex canis, also known as Demodex mites. So, ito pong si Demodex canis ay microscopically parasite po siya, which is cannot be seen by naked eye. So, usually kapag nagda-diagnose po ay nakikita po siya through microscope lang po. Doc, ano po ba ang signs and symptoms nito? Usually po, ang clinical signs and symptoms po ng canine demodicosis or Demodex canis, meron po siyang two types, which is the localized and then the generalized. Sa localized po, usually hindi pa po siya nagkakaroon ng parang irritation sa ating mga fur babies. Nagkakaroon lang po ng small patches na meron pong mga hair loss, nagkakaroon po siya sa around the eyes. Usually yun po yung mga nag-i-start ng Demodex canis. Meron po sa may neck, meron din po sa mga torso, or meron din po sa mga sa likod po na small patches or small hair, parang wala po siyang, nagkakaroon po siya ng hair loss. Doc, para siyang same siya sa ano, no? Tinatawag na sarcoptic mange. Kasi parang minsan, di ba, ako, totoo lang, Doc, pag nakikita ko kasi yung aso na, minsan niisip kagad ng mga tao, ano yan galis? Mange, yes mange po, kagad. mange So, hindi nila alam talaga yung... Yes po, dahil nakikita lang po siya through microscope lang po. Oo. At saka may pagkaiba po yung itsura ng Demodex at saka ng sarcoptic mange. So, hindi talaga lahat na nakikita natin, na halimbawa, yung mga dog na nakikita natin sa labas is porkit nakita natin nagsusugat na sasabihin po galis. Oo, sasabihin kagad galis. Yun kasi talaga yung unang pumapasok sa mga isip ng mga fur parents natin. Yes po. So, Doc, ano naman po yung madalas na breed na tinatamaan itong sakit na ito? Usually, sa mga breeds po kasi hindi naman po siya sa specific na breeds, pero yung all ages po ng mga aso is natatamaan po ng canine demodicosis po. Nakadepende po siya. Usually, ang mga parang predisposing po na factor is yung mga immune suppressed or yung mababa po ang mga immunity ng ating mga fur babies. Or meron po silang mga underlying disease, tapos natitrigger po itong si Demodex canis sa ating mga fur babies. Ito, Doc, maganda tong question ko. Doc, namamana po ba itong demodicosis? Yes po, namamana po siya. Napapasa po siya ng mother through sa puppies po naman siya na ipapasa. Pero hindi po siya nagkakaroon ng parang severe reaction. Parang normal lang po siya sa tao. Doc, nakakahawa din po ba ito sa tao? Hindi naman po. Unlike po kay sarcoptic mange, yun po zoonotic po siya. Pwede po siyang human to animals and then animals to human. Ayan, Doc, ngayon pa lang ang dami na namin natutunan sa inyo. Kaya magkikita-kita po ulit tayo next week. Yes, mga ka-happy pet parents, magkikita-kita po ulit tayo next week. At sa next week naman po, sasabihin po natin kung paano po masolusyonan at saka maiwasan ang canine demodicosis sa ating mga fur babies. Yes, mga ka-happy pets, magkikita-kita po ulit tayo next week upang pag-usapan natin kung paano solusyonan at paano maiwasan itong sakit na demodicosis. Dito lang yan sa Happy Pets, Happy Parents.